Richman Kabanata 18:11 Malalim na ang gabi nang sa wakas ay magpasya silang tatlo na bumalik sa kanilang mga tent upang matulog, dahil sa ligaw na insidente ng baboy, lahat silang tatlo ay nagbahagi ng isang tent. Sa ganoong paraan, maaari nilang madagdagan ang mga posibilidad na makaramdam sila ng panganib at payagan silang tumulong sa bawat isa kung sila ay inaatake. Sa kabutihang palad, ang lahat ay tahimik sa gabing iyon, at ang trio ay nagising ng maaga kinaumagahan. Pag-alis sa tent kaagad na siya ay bumangon, napagtanto ni Gerald na mayroon ng isang bilang ng mga ibon na nagpiesta sa bangkay ng ligaw na baboy, na ang karamihan sa kanila ay mga agila at buwiter. Si Gerald ay hindi nagbayad sa kanila ng paunawa, at sa halip ay nagsimulang magbalot. Mga 9:00 nang ang tatlo sa kanila ay nasa gising na at handang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kailaliman ng kagubatan. Ayon sa mapa ng Old Flint, ang paglalakad sa lugar ng bundok ng Phosphorite ay magbibigay daan sa kanila upang makamit ang kanilang pangalawang hakbang. Siyempre, mas madaling sabihin iyon kaysa tapos na. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang bundok ng Phosphorite ay napakalawak, ngunit ang trio ay walang ideya kung anong mga uri ng mga panganib ang naghihintay din sa kanila doon. Sa pag-iisip na iyon, maaasahan lamang nila na handa silang sapat upang harapin ang anumang mga hadlang na kanilang naranasan. Hanggang sa puntong ito, kinailangan na nilang harapin ang napakalaking boar at ang soul hunters. Ano ang isang mapanganib na lugar? Anuman, halos 2 oras ang lumipas nang sa wakas ay dumating ang trio sa isang sapa. Sa pamamagitan nito, napagpasyahan nilang muling punan ang kanilang supply ng tubig at magpahinga ng sandali habang nandoon sila. Nakaupo ngayon sa ibabaw ng isang patag na bato, natagpuan ni Juno ang sarili na nagtanong, sabihin. Mayroon ka bang ideya kung gaano katagal pa tayo maglakad, Gerald? Umiling, sinabi ni Gerald na, hindi naman. Batay sa mapa ng Old Flint, ang alam ko ay kailangan nating lakarin ang lugar ng bundok ng Phosphorite. Nakalulungkot, hindi talaga tinukoy ng mapa kung gaano kalaki ang lugar. Tulad ng pagtataka nila kung gaano talaga kalaki ang lugar, biglang lumipad ang isang arrow na lampas sa kanilang tatlo. Agad na lumingon upang harapin ang direksyon na kinuna ng palaso, ang trio ay sinalubong ng paningin ng ilang mga kalalakihan, na nag-aalok ng itim na damit na may mga crossbow sa kamay. Mga soul hunters, sigaw ni Gerald habang agad niyang hinawakan ang braso ni Juno at Ray bago ito umikot palayo sa kanila. Ang mga soul hunters mismo ay agad na nagsimulang mag-shoot ng volley pagkatapos ng volley ng mga bolt ng crossbow. Ito ay parang pakiramdam na umuulan ng mga arrow. Sa kabutihang palad, nagawang magtakip ang trio sa kagubatan. Dim ito, paano namin patuloy na mabubulusok sa mga bistard na iyon? Ang malas, ungol ni Ray. Mangyaring huwag kalimutan na ang buong samahan ng Soul Hunter ay narito. Dahil nahahati sila sa maraming maliliit na grupo, medyo hindi maiiwasan na patuloy na mabangga natin sila habang narito tayo. Paliwanag ni Gerald, anuman, sa sandaling natitiyak nila na ang Soul Hunters ay nawala sa kanila, lahat silang tatlo ay hindi mapigil ang mapabuntong hininga bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Matapos ang nangyari, nalaman ng trio na mas ligtas na simpleng gamitin ang landas sa kagubatan sa halip na maglakad sa tabi ng bates, kung ihahambing sa paglalakad sa isang bukas na lugar, na magpapahintulot sa kanila na madali silang matagpuan at ma-atake. Ang paglalakbay sa loob ng kagubatan ay magiging mas mahirap silang makita. Ano pa, mayroon ding maraming takip sa kagubatan, na ginagawang mas makatwiran ang pagtakas doon, anuman ang kaso, mga kalahating oras. Na ang lumipas ng sa wakas ay makahanap sila ng bahay sa gitna ng kagubatan. Sabihin, nakikita mo ba iyon, Panginoon? To think that people would live out here in the middle of nowhere. Bulalas ni Ray, Richman Kabanata 18:12 Parehas namang lumitaw sina Gerald at Juno na gulat din kay Ray. Pagkatapos ng lahat, sino sa tamang pag-iisip ang mabubuhay ng malalim sa kagubatan? Ito ay tunay na nakakaisip, matapos ang isang maikling pagpos, sinabi ni Gerald, sa gayon, dahil may isang taong nakatira dito, maaari rin nating tanungin sila kung alam nila kung gaano pa kalayo ang kailangan nating maglakad. Nodding bilang pagsang-ayon, nagsimula ang duo na sundin ang pamumuno ni Gerald habang naglalakad sila patungo sa bahay. Gayunpaman, mabilis nilang natagpuan ang kanilang mga sarili na umatras muli sa mga bush nang mapagtanto na ang ilang mga soul hunters ay naglalakad din patungo sa bahay na iyon.
Matapos kumatok sa pintuan, binuksan ito ng nagmamay-ari ng bahay, at bago pa siya makapagreaksyon, agad na sumugod ang mga soul hunters. Kasunod nito, napangangilabot ng hiyawan ng pumuno sa hangin. Narinig ang lahat ng takot mula sa loob ng bahay na iyon, mabilis na nagpalitan ng tingin si Gerald at ang iba pa. Ang mga soul hunters ay tiyak na nariyan upang matanggal ang pamilyang iyon. Gaano ka makatao? Hindi na nakatiis ng hiyawan, natagpuan ni Juno ang sarili na nagmamakaawa. Gerald, tulungan natin sila. Ang soul hunters ay talagang napunta sa linya sa oras na ito. Nang marinig iyon, tumango si Gerald bago humarap kay Ray at sinabing, magtago ka dito habang nilulutas natin ang issue. Sige, Ray. Huwag lumipat hanggang sa bumalik kami. Siyempre, hindi pa sasalungat ni Ray ang utos ni Gerald, kaya't mabilis siyang nagtago sa ilang mga kalapit na palumpong. Nang makita iyon, si Gerald at Juno ay umikot patungo sa bahay. Ang pangalawa ay nakarating sila sa bukas na pinto. Agad silang sinalubong ng paningin ng isang pinaslang na mag-asawa na nakahiga sa isang talukap ng kanilang sariling dugo. Ang paningin yun ay agad na ikinagalit ng duo. Para sa mga soul hunters na gumawa ng mga hindi makatao na kilos. Totoong mas masahol pa sila kaysa sa mga hayop. Sinasabi mo ang mga B*****. Angal ng galit na si Juno. Sa sandaling iyon, pareho silang nakarinig ng sumisigaw na batang babae na nagmumula sa mas malalim na loob ng bahay. Tulungan mo ako, sigaw ng batang babae na parang desperado, walang pag-aksaya ng oras, sina Gerald at Juno pagkatapos ay sumugod patungo sa pinagmulan ng boses. Napagtanto na may ilang mga soul hunters na nakatayo sa kanilang daan, agad na ipinatawag ni Gerald ang Astrabis sword bago dalubhasa ang paggupit ng lahat ng kanilang leeg sa isang mabilis na slash. Habang ang soul hunters ay nagsimulang mabulunan sa kanilang sariling dugo, si Juno mismo ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa pinagmulan ng lahat ng hiyawan. Hindi nagtagal, pumasok siya sa silid kung saan nagmula ang mga kinikilabutan na hiyawan. At sinalubong siya ng paningin ng isang soul hunter na pilit na pinit ang kanyang sarili sa ibabaw ng isang payak na bihis na babae. Ngayon ay napuno ng galit. Agad na sinaksak ni Juno ang likod ng kasuklam-suklam na lalaki bago siya hinimas sa batang babae. Dahil si Juno ay isang nagtatanim, siya ay mas malakas kaysa sa mga mabubuting soul hunters na ito. Sa pag-iisip na iyon, madali niyang inangat ang basurahan ng tao sa lupa, at nang walang pag-aalinlangan, hiniwa niya ang kanyang leeg. Hindi man makapag-react, ang lalaki ay halos namatay agad sa mga kamay ni Juno. At tulad nito, tinanggal ng duo ang lahat ng mga soul hunters na sumalakay sa bahay. Sa paglutas ngayon ng issue, nagsimulang maglakad si Juno sa takot na batang babae bago umupo sa tabi niya. Tuldok. Habang inilagay niya ang isang kamay sa balikat ng mahirap na batang babae, gayunpaman, ang batang babae ay agad na nagsimulang sumisigaw ng galit habang likas siyang pumulupot sa isang bola. Napasubo sa estado ng pag-iisip ng dalaga, pagkatapos ay dahan daw ang niyakap siya ni Juno habang sinasabing, mabuti na lang ngayon. Naligtas ka, magiging maayos ang lahat. Tumagal ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ng patuloy na pagtiyak ni Juno, sa wakas ay nagawang huminahon ng kaunti ang bata. Gayunpaman, ngayon na nawala ang takot, agad na lumubog ang kalungkutan, at sa loob ng yakap ni Juno, nagsimulang tumulo ang luha ng batang babae. Ang kanyang mga daing ay umalangaw-ngaw sa buong bahay. Richmond Kabanata 1813. Ang mga iyak lamang nito ay lalong nagpasakit sa puso ni Juno. Napailing na lang si Gerald mismo habang dahan daw ang lumabas ng silid. Paglabas, sinenyasan ni Gerald na lumapit si Ray, na nagtatago pa rin. Nang makita iyon, mabilis na tinungo ni Ray ang daan papunta sa bahay. Ngunit ang pangalawa ay nakita niya kung gaano ito duguan sa loob. Agad siyang bumagsak muli upang ilabas ang kanyang lakas ng loob. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang mga sariwang bangkay, walang alinlangan na isang malaking pagkabigla sa kanya. Alam iyon, hindi talaga masisisi ni Gerald kay Ray sa kanyang reaksyon. Pagkatapos ng lahat, si Gerald mismo ay hindi lamang ito nagtaguyod sa mga patay dahil sanay na siyang makita ang mga bangkay sa puntong ito. Sa pag-iisip na iyon, ang pagpapaubaya ni Ray sa mga tanawin na tulad nito ay tiyak na babangon ang mas maraming mga bangkay na nasaksihan niya sa hinaharap. Anuman, ilang oras ang lumipas nang sa wakas ay nagtipon ng lakas ng loob si Ray upang tingnan muli ang mga bangkay.
Sa sandaling tinitiyak ni Gerald na siya ay mabuti, pagkatapos ay nagtatrabaho ang duo sa paglilibing ng mga bangkay. Naturally, inilibing nila ng hiwalay ang mga magulang ng batang babae. Nang matapos na sila, hindi mapigilan ni Ray na umungol, ang mga taong iyon, hindi sila makatao. Habang hindi tumugon si Gerald, pinag-uusapan siya ng kanyang solemn na ekspresyon. Totoo sa mga salita ni Ray, ang mga soul hunters ay tunay na walang awa upang magawa ang mga brutal na kilos na iyon. Matapos masaksihan ang lahat ng ito, mas determinado si Ray ngayon na maging isang magsasaka. Sa pamamagitan ng pagsusumikap, sana ay mapigilan niya ang mga ganitong eksena na mangyari. Sa sandaling iyon nang itinaas ni Gerald ang kanyang ulo, at lumulutang sa harap niya ngayon, ay dalawang espiritu. Matapos makatingin sa kanila ng ilang sandali, lumanas ang lalamunan ni Gerald bago matuwid na idineklara, "Sir and Madam. Dahil pinatay ka ng mga taong iyon, bibigyan ko sila ng parusa. Sisiguraduhin kung hindi sila maaaring sumailalim sa muling pagkakatawang tao. Sa pag-iisip na iyon, mangyaring magpahinga ka sa kapayapaan." Ang dalawang espiritu ay malinaw na ang mga magulang ng batang babae, at pagkatapos marinig ang sinabi ni Gerald, ang duo ay nawala sa manipis na hangin. Bagaman hindi niya ito ipahayag, matapat na gamaan ang pakiramdam ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, ngayon na sila ay nakapasa sa kapayapaan, hindi sila magtatapos sa pagiging masasamang espiritu. Alinmang paraan, ngayong wala na sila, iginuhit ni Gerald ang Astrabis sword bago magsimulang mag-ungol ng ilang mga kakaibang incantation. Ang spell na si Gerald ay chanting ay kilala bilang Soul Eater, at sa paglalagay nito ay pinapayagan siyang ganap na mapuksa ang mga masasamang espiritu. Tulad ng naunang sinabi ni Gerald, ang anumang mga espiritu na nahuli sa loob ng parusang spell ay hindi magagawang reincarnated. Habang bihirang gumamit si Gerald ng spell, alam niya na kailangan niya itong gamitin sa mga patay na soul hunters. Kung tutuusin, nararapat sa kanila ang parusang ito, at hindi hinayaan ni Gerald na mamatay sila sa kapayapaan at makatakas sa paghatol. Ang paglipol lamang ng kanilang kaluluwa ang magpaparamdam kay Gerald na hindi niya pinabayaan ang mga magulang ng babae. Kumpleto na ang chanting, saka sumigaw si Gerald ng Soul Eater. Ang pangalawa ay sinigawan niya iyon. Ang mga espiritu ng mga soul hunters ay agad na nagsama sa isang puting orb o ilaw. "Patayin!" Sigaw ulit ni Gerald habang binabagsak pa mismo sa orb ng ilaw, dahilan upang maghiwa-hiwalay ito. At sa iyon, kumpleto ang parusa. Hindi na magpapatuloy na mag-iral ang kanilang mga kaluluwa, at hindi na sila makakaya na muling magkatawang tao. Nasaksihan ang lahat ng nagawa ni Gerald, si Ray, na maingat na nagmamasid mula sa likuran, ay hindi mapigil ang maramdaman na lahat ito ay napakakahimahimala. Tiyak na pinaputok siya nito upang maging isang magsasaka na kasing lakas ni Gerald isang araw. Anuman ang kaso, ngayong tapos na ang lahat ng ito, bumalik si Gerald sa silid kung saan naroon sina Juno at ang batang babae. Sa unang tingin, ang batang babae ay ganap na kumalma sa puntong ito. Kahit na ganoon, lumitaw siyang ayaw magsalita ng isang salita. Sa sinabi ni Gerald, nasa pagkabigla pa rin siya. Nang mapagtanto ang presensya ni Gerald, kaagad na nakiusap si Juno, "Gerald, mangyaring tulungan mo siya." Kinukuha ang sinusubukan ni Juno na gawin siya, tinanong ni Gerald, "Iminumungkahi mo sa akin na gawin iyon. Sigurado ka ba?" Narinig ang tanong ni Gerald, lumingon si Juno sa dalaga, bago ipinikit at tumango habang sinasabi, "Sigurado ako. Ayokong mabuhay siya sa kawalan ng pag-asa habang buhay siya." Richman Kabanata 18:14 Sa pagiging seryoso ng tingin ni Juno, nasabi ni Gerald kung gaano niya nais na tulungan ang dalaga. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay sumagot si Gerald, "Napakahusay, kung gayon. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari tungkol sa duo, maaari lamang ipagpatuloy ni Ray ang pagtitig sa kanila ng may mga nakuryoso na mata." Si Gerald mismo ay nagsimulang maglakad papunta sa dalaga, bago marahang inilagay ang isang daliri sa noo. Ang pangalawa ay pinakawalan niya ang kanyang daliri, isang maliit na ilaw ng ilaw ang inilabas mula sa noo ng dalaga. Kasunod nito, sinimulang bilugan ng orb ang ulo ng batang babae. Una ng dahan-dahan, pagkatapos ay mas mabilis, hanggang sa huli, tuluyan na itong nawala. Naguluhan siya, sinabihan si Ray na tanungin. "Ano, iyon, Panginoon?
Inalis lang niya ang memorya nito. Isang mabuting tipak nito sa totoo lang. Gayunpaman, mas mabuti para sa kanya sa pangmatagalan hanggat makakalimutan niya ang lahat ng nangyari ngayon. Paliwanag ni Juno, nang marinig iyon, agad na nagulat si Ray. Upang isipin na mayroong mga kasanayan upang alisin ang mga alaala ng isang tao. Anuman, ang proseso ay magdudulot din sa kanyang buhay upang paikliin, kahit na hindi namin eksaktong alam kung ilang taon na ang nakuha mula sa kanya. Tanging ang oras ang magsasabi, dagdag ni Juno, tulad ng lahat ng bagay sa buhay, may mga kalamangan at kahinaan sa lahat. Habang ang batang babae ay malaya na ngayon sa kanyang mga masasakit na alaala, ang kanyang habang buhay ay nabawasan na. Maaari lamang itong tawaging batas ng katumbas na palitan. Gayunpaman, ang kamangmangan ay lubos na kaligayahan. Hanggat ang batang babae ay maaaring mabuhay ng masaya pagkatapos nito, sulit ang palitan. Alinmang paraan, hindi nagtagal bago magkaroon ng malay ang batang babae. Pagtingin kay Juno at sa dalawa pa, hindi maiwasang maguluhan ng batang babae na magtanong, "Sino, kayong mga tao?" Nahimete ka kanina kaya sinagip ka namin. Nakangiting sagot ni Juno. "Oh, ganoon ba? Hindi ko matandaan ang nahimete." Ungol ng dalaga habang sinubukan niyang alalahanin ang nangyari dati. Siyempre, walang dapat tandaan mula nang mabura ang kanyang mga alaala. Anuman ang kaso, mahusay na ikaw ay maayos. Maaari mo bang sabihin sa amin ang iyong pangalan? Tanong ni Juno habang lumalaki ang ngiti nito. Mas sigurado ngayon, nang marinig iyon, agad na kumunat ang noo ng dalaga. Ano ang pangalan niya? Kahit na matapos ang pag-iisip ng mahabang panahon, hindi niya lamang maalala kung ano ito. Umiling siya, sumagot ang gulong babae saka, "Ako, hindi ko maalala." Narinig iyon, saka humarap si Gerald kay Juno, kapwa sila may kamalayan na mayroong pagkakaroon ng posibilidad na makalimutan ng kaunti matapos sumailalim sa proseso ng pagbura ng memorya. Lumabas na pinili ng batang babae ang maikling dulo ng stick. "Alam mo ba kung nasaan ka?" Tanong ni Juno. Umiling siya, sumagot naman ang batang babae, "Walang ideya. Hindi ko alam kung saan ang lugar na ito." Hindi matandaan ang kanyang pangalan o kahit ang kanyang sariling tahanan, malinaw na ang batang babae ay tunay na nakalimutan ang lahat. Richmond Kabanata 18:15 Ang diskarteng pambura ng memorya ay tunay na may iba pa. Anuman ang kaso, pagkatapos ay lumingon si Gerald kay Ray bago mag-order, "Pumunta ka kung maaari kang makahanap ng anumang mga libro o mga ID card na pagmamay-ari niya." "Roger yan," sagot ni Ray habang agad na nagsisimulang maghanap sa paligid ng bahay. Hindi nagtagal bago nagawa ni Ray na makahanap ng isang libro na may nakasulat na pangalan nito. Inaabot ang libro kay Gerald, sinabi ni Ray pagkatapos, "Guro, sa palagay ko natagpuan ko ito." Dapat ang pangalan niya ay Irsa. Kinuha ang libro mula kay Ray, tiningnan ito ni Gerald bago ibigay ito sa dalaga at sinabing, "Yeah, your name seems to be Irsa." Ngayon na hawak ang libro, hindi mapigilan ng dalaga na kunot ang kanyang mga mata, isang malinaw na pahiwatig na hindi niya rin nakilala ang libro, nawala sa isipan niya, pagkatapos ay nagsimulang umiling muli si Irsa habang sumagot siya. "Hindi ko talaga matandaan kung ganun talaga ang nangyari. Huwag mag-alala, sigurado akong babalik ito sa iyo isang araw," aliw ni Juno. "Inaasahan ko pa rin, sino kayong lahat?" Tanong ni Juno sa isang usyosong tono. "Kami, ang iyong mabubuting kaibigan. While you may not remember us, it's fine dahil naalala ka pa rin namin." Pagsisinungaling ni Gerald na natural sa paghinga, mismong si Irsa ay hindi lumitaw na nagduda sa sinabi ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, si Irsa ay kasalukuyang wala ng iba pa kaysa sa isang blankong slate. Dahil wala siyang alam, ang tanging magagawa lamang niya ay maniwala sa sinabi sa kanya ng iba. Bukod, habang iniisip niya ito, naisip niya na ang trio ay hindi maaaring maging kontrabida dahil inaangkin nila na naisave siya. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang tinanong ni Gerald, "Irsa, handa ka bang tumira sa amin mula ngayon?" Habang naiintindihan siya nang marinig iyon, tuluyang tumanggaw si Irsa habang sumasagot, "I am." "Kung sabagay, wala akong maalala. Ikaw lang ang taong kilala at pinagkakatiwalaan ko sa ngayon." Narinig iyon, huminga sila ng tatlo ng maluwag. Dahil handa siyang sumama sa kanila, masiguro nila kahit papaano na maayos siyang naalagaan, magaling.
Halika, maglinis tayo ng kaunti at umalis dito. Idineklara ni Gerald na naiintindihan na ang lugar na kasalukuyang kanilang kinaroroonan ay hindi partikular na ligtas, kung ang mga nakaraang Soul Hunters ay maaaring matagpuan ang lugar na ito, kung gayon ang iba pang mga Soul Hunters ay tiyak na mahahanap din ito. Sa pag-iisip na iyon, mas maaga silang umalis, mas mabuti, matapos mabilis na mag-impake, umalis silang apat. Sa lugar, naturally, walang binanggit si Gerald tungkol sa mga magulang ni Yrsa. Kung sa bagay, kaligayahan ang kamangmangan. Hindi kailangang alalahanin ng mahirap na batang babae ang isang masakit na pangyayari, lalo na pagkatapos na bawasan ni Gerald ang kanyang habang buhay upang makalimutan niya, anuman, habang ang apat ay nagsimulang mamasyal sa kagubatan, isang kaluluwang hunter ang makikita na tumatakbo patungo sa isang tent, na matatagpuan sa camping ng Soul Hunter, medyo may kalayuan, pagpasok, agad na nagulat ang Soul Hunter, El Pinuno. Nawala na ang aming pakikipag-ugnay sa ikapitong pulutong. Ano, ilan ang mga tao sa pulutong na iyon? Tanong ng balabal na lalaki na nakaupo na sa tent bago tumakbo ang kanyang sakop, Richman Kabanata 1815 ang diskarteng pambura ng memorya ay tunay na may iba pa. Anuman ang kaso, pagkatapos ay lumingon si Gerald kay Ray bago mag-order, pumunta ka kung maaari kang makahanap ng anumang mga libro o mga ID card na pagmamay-ari niya. Roger yan. Sagot ni Ray habang agad na nagsisimulang maghanap sa paligid ng bahay, hindi nagtagal bago nagawa ni Ray na makahanap ng isang libro na may nakasulat na pangalan nito, inaabot ang libro kay Gerald, sinabi ni Ray pagkatapos, Guro, sa palagay ko natagpuan ko ito. Dapat ang pangalan niya ay Yrsa. Kinuha ang libro mula kay Ray, tiningnan ito ni Gerald bago ibigay ito sa dalaga at sinabing, Yeah, your name seems to be Yrsa. Ngayon na hawak ang libro, hindi mapigilan ng dalaga na kunot ang kanyang mga mata, isang malinaw na pahiwatig na hindi niya rin nakilala ang libro, nawala sa isipan niya, pagkatapos ay nagsimulang umiling muli si Yrsa habang sumagot siya. Hindi ko talaga matindaan kung ganun talaga ang nangyari. Huwag mag-alala, sigurado akong babalik ito sa iyo isang araw, aliw ni Juno. Inaasahan ko, pa rin, sino kayong lahat? Tanong ni Juno sa isang usyosong tono. Kami, ang iyong mabubuting kaibigan. While you may not remember us, it's fine dahil naalala ka pa rin namin. Pagsisinungaling ni Gerald na natural sa paghinga, mismong si Yrsa ay hindi lumitaw na nagduda sa sinabi ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, si Yrsa ay kasalukuyang wala ng iba pa kaysa sa isang blankong slate. Dahil wala siyang alam, ang tanging magagawa lamang niya ay maniwala sa sinabi sa kanya ng iba. Bukod, habang iniisip niya ito, naisip niya na ang trio ay hindi maaaring maging kontrabida dahil inaangkin nila na naisave siya. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang tinanong ni Gerald, Yrsa, handa ka bang tumira sa amin mula ngayon? Habang naiintindihan siya nang marinig iyon, tuluyang tumanggo si Yrsa habang sumasagot, I am. Kung sa bagay, wala akong maalala. Ikaw lang ang taong kilala at pinagkakatiwalaan ko sa ngayon. Narinig iyon, huminga sila ng tatlo ng maluwag. Dahil handa siyang sumama sa kanila, masiguro nila kahit papaano na maayos siyang naalagaan, magaling. Halika, maglinis tayo ng kaunti at umalis dito. Idineklara ni Gerald na naiintindihan na ang lugar na kasalukuyang kanilang kinaroroonan ay hindi partikular na ligtas, kung ang mga nakaraang Soul Hunters ay maaaring matagpuan ang lugar na ito, kung gayon ang iba pang mga Soul Hunters ay tiyak na mahahanap din ito. Sa pag-iisip na iyon, mas maaga silang umalis, mas mabuti, matapos mabilis na mag-impake, umalis silang apat sa lugar. Naturally, walang binanggit si Gerald tungkol sa mga magulang ni Yrsa. Kung sa bagay, kaligayahan ang kamangmangan. Hindi kailangang alalahanin ng mahirap na batang babae ang isang masakit na pangyayari, lalo na pagkatapos na bawasan ni Gerald ang kanyang habang buhay upang makalimutan niya, anuman, habang ang apat ay nagsimulang mamasyal sa kagubatan, isang kaluluwang hunter ang makikita na tumatakbo patungo sa isang tent, na matatagpuan sa camping ng Soul Hunter, medyo may kalayuan, pagpasok, agad na nagulat ang Soul Hunter, El Pinuno. Nawala na ang aming pakikipag-ugnay sa ikapitong pulutong. Ano, ilan ang mga tao sa pulutong na iyon? Tanong ng balabal na lalaki na nakaupo na sa tent bago tumakbo ang kanyang sakop, Richman Kabanata 1817, makinig ng mabuti at ipasa ang aking order sa paligid.
Ang bawat tao'y upang maging buong armado sa lahat ng oras. Gayun din, magtipon ng ilang mga lilang hunter ng kaluluwa upang manghuli ng trio na iyon. Nais kong sila ay patay sa pagtatapos ng lahat ng ito. Sigaw ng balabal na lalaki matapos ang maikling pagpos. Malakas at malinaw, pinuno. Sigaw ng iba pang mga soul hunters habang tinaas nila ang kanilang mga kamao bilang tugon. Si Gerald at ang iba pa ay walang ideya kung magkano ang panganib na makarating sila sa lalong madaling panahon. Anuman, hindi nagtagal bago magsimulang lumusot ang kalangitan sa puntong iyon, si Gerald at ang kanyang partido ay nag-set up ng kampo sa ilalim ng isang malaking puno at inaanyayahan na ang natitirang karne sa sunog na sinimulan nila. Dahil nakikipag-chat si Ray kay Yrsa, pinili ni Juno na manatili lamang sa tabi ni Gerald. Nagkaroon ng isang maikling sandali ng katahimikan sa pagitan nila, ngunit kalaunan, huminga ng malalim si Gerald bago sinabi. Pakinggan mo ako, Juno, ngunit mayroon akong ideya ng mga uri. Ang pagtaas ng kilay, ang nalibang na si Juno ay mayroon ng kutob kung ano ang kanyang ideya. Nakakatugma ba ang iyong ideya sa pagtanggap ko kay Yrsa bilang aking alagad? Nais mong lumaki siya upang maging isang magsasaka, hindi ba? Tanong ni Juno diretso sa bat, nagulat na nabasa siya ni Juno tulad ng isang bukas na libro, pagkatapos ay nagpakita ng isang seryosong ekspresyon si Gerald bago sinabi. Sa katunayan, dahil nabura ko na ang lahat ng kanyang alaala, dapat mas madali para sa kanya na malaman ang mga paraan ng isang magsasaka ngayon. Hindi ka nagkakamali dyan. Magiging matapat ako at sasabihin kong naisip ko rin iyon. Kung sabagay, hindi ko kayang payagan kang magkaroon ng lahat ng mga disipulo. Gusto ko rin ng isa. Sagot ni Juno na may chuckle. Tapos ayos na. Titingnan ko kung makakapaniwala ako kay Yrsa kung ganun. Sumagot si Gerald na nauunawaan na ang pahintulot ni Yrsa sa lahat ng ito ay pantay din kahalaga. Kahit na ganoon, lubos ang paniniwala ni Gerald na tatanggapin niya ang alok sa pag-iisip na iyon. Pagkatapos ay tinawag niya si Yrsa upang umupo sa kanyang tabi, matapos masunurin na lumapit, umupo muna si Yrsa bago nagtanong ng nakangiti, Oo, Kuya Gerald. Mayroon bang isang bagay na nais mong pag-usapan? Sa katunayan, sa gayon, unang may ilang mga katanungan na nais naming itanong. Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Sasagutin ko kung ano ang kaya ko. Masigasig na idineklara ang nagtitiwala na batang babae. Lumitaw siyang magtiwala talaga kay Gerald. Sige, muna, may ideya ka ba kung ano ang ginagawa namin ni Miss Zorn? Tanong ni Gerald, nang marinig ang katanungang iyon, agad na nagtaas ng kilay si Yrsa. Malinaw na hindi niya ito naisip dati. Kung hindi pinasimula ni Gerald ang tanong, tiyak na mananatili siyang hindi maisip ang iniisip ng medyo sandali. Anuman, ngayon na si Gerald ang nag-uudyok ng tanong, natagpuan ni Yrsa na siya ay lalong nag-usisa tungkol sa trabaho ng duo. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay likas na mausisa na mga nilalang. Hindi isang pahiwatig, pagbabahagi ng isip, kapatid na Gerald. Tanong ni Yrsa na may ngiti ng ngiti. Sa gayon, kami ay mga magsasaka. Sagot ni Gerald, mga magsasaka. Ano, ang uri ng trabaho kahit na iyon? Naguguluhang tanong ni Yrsa. Maaari lamang itong kanyang amnesia, ngunit hindi pa siya nakakarinig ng ganoong propesyon noon. Richman, Kabanata 18:18, O sige, kaya makinig ng mabuti. Hindi lamang ang mga tao ang naninirahan sa planeta na ito. Mayroon ding mga kaluluwa at aswang. Bilang mga nagtatanim, kami ni Miss Zorn ay inaatasan na panatilihin ang hustisya at balanse sa pagitan ng parehong mundo. Paliwanag ni Gerald, labis na ikinamangha ni Yrsa, upang isipin na ang mga hindi kapanipaniwala na mga tao na maaaring makitungo sa mga multo ay mayroon. Matapos mag-isip ng sandali, pagkatapos ay lumingon siya kay Ray bago magtanong, kung gayon, si Ray din ba? Sumagot si Chuck lang, sumagot si Gerald, si Ray ay sumali lamang sa aming koponan kamakailan, at siya ang aking alagad. Nagsasalita tungkol sa mga alagad, sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito sa isang kadahilanan. Yrsa, ano ang palagay mo tungkol sa pagiging alagad ni Miss Zorn upang maging isang magsasaka? Naturally, nasa iyo ang lahat at hindi ka namin pipilitin kung ayaw mong sumabay doon. Kaya, ano ang sasabihin mo, Yrsa? Paano ko masabing hindi, Kuya Gerald? Kung sabagay, lahat kayong tatlo ang nagligtas ng aking buhay.
Sa nasabing iyon, ganap kong sang-ayon sa pagiging alagad ni Miss Zorn. Tiyak na magiging isang mahusay akong magsasaka. Sagot ni Irsa sa isang determinadong tono. Natutuwa akong napakasigla mo rito, Irsa. Pa rin, mangyaring maunawaan na sa sandaling magsimula ka, walang pagbabalik at maaari mo lamang ipagpatuloy ang pagiging isang nagtatanim hanggang sa araw na mamatay ka. Naturally, mahaharap mo rin ang lahat ng uri ng mga aswang at kaluluwa, kaya kailangan mong mapagtagumpayan ang iyong takot din sa kanila. Sabi ni Gerald, huwag kang mag-alala Kuya Gerald. Gagawin ko talaga ang makakaya ko. Kasama mo ako at si Miss Zorn na gumagabay sa akin, sigurado akong magiging pinakamahusay na nagtatanim doon. Idineklara ni Irsa sa isang tiwala na tono. Well sinabi, ngayon kung gayon, sige at bigyang respeto ang iyong Panginoon. Nakangiting sabi ni Gerald habang nakatayo habang sinisenyasan si Irsa na harapin si Juno. Narinig iyon, bumangon din sina Juno at Irsa, paglalakad papunta kay Juno. Idineklara ni Irsa na, Miss Zorn hindi, Panginoon. Mula ngayon pasulong, mangyaring alagaan ako sa aking paglalakbay na maging isang magsasaka. Nang marinig iyon, hindi maitago ni Juno ang nasiyahan niyang ngiti. Matapos ang lahat ng oras na ito, sa wakas ay mayroon siyang sariling alagad, si Ray mismo, na nakaupo sa gilid, ay pantay din ang kasiyahan. Hindi lamang nagpasya si Irsa na sumali sa kanilang partido, ngunit siya ay magiging isang magsasaka din ngayon. Well sinabi, sagot ni Juno, hindi mapigilan ang kanyang kaba, gayunpaman, ang pangalawa sinabi niya iyon, maraming mga anino na figure ang biglang lumusot mula sa mga kagubatang nakapalibot sa kanila. Nang makita iyon, agad na tumayo si Gerald at ang iba palaban sa isa't isa, na ngayon ay ganap na nakabantay. *it, ang Soul Hunters na naman. Kunot noo ni Juno, hindi mapigilan ni Gerald na itaas ang isang kilay. Hindi niya akalaing makikita nila ang mga ito ng mabilis. Alagaan mo sina Ray at Irsa, Juno. Umalis ka na habang kaya mo. Dadalhin ko ang mga taong ito. Utos ni Gerald, malakas at malinaw. Mag-ingat ka. Sagot ni Juno nang ipatawag ni Gerald ang kanyang Astribis sword. Pagkakita ng Tayback, isa sa mga lila na Soul Hunters ay tinuro ito bago sumigaw. Iyon ang dapat na sandata, mga kapatid. Sa kung paano natatangi at matalas ang Talam ay tumingin, ang mga Soul Hunters ay agad na natukoy na ito ang ginamit upang mailabas ang ikapitong pulutong. Richman Kabanata 1819, kayong mga Soul Hunters ay hindi lang alam kung kailan sumuko, hindi ba? Pangungot siya ni Gerald habang nakatingin sa kanila. Tumahimik ka, pinatay mo ang bilang ng mga mula sa aming samahan, anak. Sa pag-iisip na iyon, binabayaran ka namin kung ito ang huling bagay na aming ginagawa. Sigaw ng pinuno ng pangkat habang galit na tinuro si Gerald, isang segundo lamang matapos ang kanyang pangungusap na natapos nang magsimulang singilin kay Gerald ang apat na iba pang mga Soul Hunters. Kung gaano kabilas ang mga lilang Soul Hunters na ito, agad na masabi ni Gerald na nasa ibang antas sila kumpara sa mga itim na Soul Hunters. Pagkatapos ng lahat, bukod sa kanilang napakalawak na bilis, lumitaw din silang mas malakas. Galit na galit ang pinuno ng samahan kung nagpapadala siya ng napakaraming pinakamatalik niyang kalalakihan upang patayin si Gerald. Anuman, hindi nagtagal bago ang 5 Soul Hunters ay inaatake si Gerald mula sa lahat ng direksyon na may maraming mga diskarte. Sabihin sa katotohanan, natutuwa lang siya na lahat sila ay pinili na atakihin siya sa halip na habulin ang kanyang partido. Alinmang paraan, habang ang 5 mga Soul Hunters ay nagpakita ng malakas, sila ay walang katotohanan kay Gerald. Sa pamamagitan nito, mabilis na iginuhit ni Gerald ang isang bilog sa paligid niya bago sumigaw, Wind and Dust Shield. Ang pangalawang pagtatapos ng kanyang incantation, nagsimulang umikot sa kanya ang malakas na hangin. Sa kung gaano kalakas ang hangin at alikabok ng alapaap, lahat ng 5 mga Soul Hunters ay natapos na naitulak paatros. Habang sila ay natigilan, ang isa sa kanila ay mabilis na kumalas mula rito bago sumigaw, siya ay isang magsasaka. Wala sa kanila ang inaasahang mabangga ang isang magsasaka hanggang dito. Hindi nakakagulat na napakalakas niya. Ngunguso bilang tugon, pagkatapos ay nginisya ni Gerald, bueno, ngayon na alam mo ang tungkol dito. Huwag mo ring mangarap na iwan ang lugar na ito ng buhay. Bago pa makapagreaksyon ang mga Soul Hunters doon, gumawa ng isang solong hakbang si Gerald,
at sa sumunod na segundo, wala na siya. Ang mga soul hunters ay hindi man lumaki ang kanilang mga mata sa oras bago marinig ang isang malutong na tunog na slashing. At isang split segundo, nagsimula ng umakyat sa hangin ang isang madugong ulap habang inilabas ni Gerald ang kanyang talam mula sa patay na dibdib ng soul hunter. Sa kabila ng pagiging natatakot ng mapagtanto nila na isang solong saksak lamang ang kinakailangan upang matapos ni Gerald ang kanilang kakampi, ang natitirang soul hunters ay tumanggi na umatras. Pagkatapos ng lahat, ang motto ng soul hunter ay huwag kailanman umatras, kahit na laban sa kanila ang logro. Habang naisip ito sa kanilang isipan ay tiyak na ginawa silang karampatang mga individual na hindi natatakot sa kamatayan. Ito rin ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga soul hunters ay nakalaan na mawalan ng kanilang sangkatauhan at maging mga hayop na malamig ang dugo. Ang hindi makataong ika-70 na natapos ni Gerald sa pagpatay ay mga halimbawa ng aklat sa pahayag na iyon. Anuman, habang ang 4 na soul hunters ay nagsimulang maglunsad ng isa pang alon ng pag-atake kay Gerald, itinaas lamang ni Gerald ang kanyang talam, at biglang lumitaw ang isang nagbubulag-bulagan na ilaw, sinundan ng maramihang mga tunog ng slashing. Sa oras na lumubog ang ilaw, 4 na sariwang bangkay ang nakahiga na sa kanilang sariling mga puddles ng dugo. Wala sa 5 soul hunters ang lumapit sa isang laban-laban kay Gerald, alinmang paraan. Ngayon na sila ay patay na, sinimula ni Gerald na itaguyod ang mga bangkay sa itaas ng ilang mga puno, at kapag tapos na iyon, ginamit niya ang dugo ng mga soul hunters upang isulat, na may malalaking letra, sa mga puno, nararapat sa kanilang pagkamatay. Sa tapos na, mabilis siyang muling nagtipon sa kanyang partido upang planuhin ang kanilang susunod na paglipat. Una muna, sa palagay ko dapat nating itago ang ating mga track, Gerald. Kung hindi man, masusubaybayan lamang kami ng mas maraming mga soul hunters. Richmond Kabanata 1820. Matapos marinig ang mungkahi ni Juno, sumagot si Gerald pagkatapos, sumang-ayon. Tandaan natin iyan, kung gayon. Sa pamamagitan ng pagtakip sa kanilang mga track, maibababa nila kahit papaano ang mga pagkakataong makita muli sila ng mga soul hunters. Si Gerald talaga ay hindi lahat na masigasig na ma-hunted araw-araw. Habang iniisip niya kung gaano mas kaunti ang mag-aalala nila kung takpan nila ang kanilang mga track, biglang dumating ang isang pag-iisip kay Gerald, pagkuha ng mapa na binigay sa kanya ng Old Flint, sinuri ito ng ilang sandali ni Gerald bago tinuro ang isang bayan, sa mapa, at sinasabing, pumunta muna tayo doon. Habang ang paglalakbay ay magtatagal ng medyo mas mahaba, hindi bababa sa maaari naming ay bypass ang lugar ng phosphorite. Dahil bayan ito, magkakaroon din tayo ng pagkakataong makapag-resupply doon. Kahit anong sabihin mo. Sagot ni Juno ng walang katiting na pag-aatubili, ngayon na napagpasyahan na, ang pangkat ng 4 pagkatapos ay nagbago ng kanilang ruta at nagsimulang magtungo patungo sa bayan sa mapa. Ang bayan mismo ay kilala bilang Town of Five Elements, at aptly itong pinangalanan ng ganoong paraan dahil sa mga kadahilan ng heograpiya, alinmang paraan, pagkatapos ng paglalakbay para sa isang buong araw, sa wakas ay dumating ang 4 sa pasukan ng bayan. Taliwas sa dating kawalan ng tao, mabilis na napagtanto ng pangkat na ang bayan ay parehong buhay at abala. Sa isang paraan, ito ay halos parang ang buong bayan ay isang mataong merkado. Lahat po, ang itim na merkado ay naglalagay ng isang kristal na bungo para sa auction. Tingnan natin ito, sigaw ng isang binata sa labas ng aswol, narinig iyon, marami ang naakit sa kanyang panukala, kasama na si Gerald at ang kanyang partido. Upang isipin na magkakaroon ng isang itim na merkado sa bayan. Bakit hindi rin natin ito makita? Sinabi ni Ray na palaging interesado sa mga bagay na tulad nito. Sige, bakit hindi? Sumagot si Gerald, walang nakita na dahilan upang tumanggi. Sa lahat ng katapatan, maging siya ay interesado ring makita kung ano pa ang auction, kasunod sa karamihan ng tao, lahat silang 4 sa lalong madaling panahon nakarating sa itim na merkado ng Town of Five Elements. Mula sa baril, bomba, maging sa droga, halos lahat ay ipinagbibili doon. Tunay na ito ay isang kamanghamanghang lugar. Maya-maya, nakakita silang 4 ng walang laman na lugar upang tumayo. Gayunpaman, hindi magtatagal bago umakyat sa entablado ang isang lalaking nakasuot ng sombrero at leather jacket, pagbati, lahat. Ang pangalan ko ay Mario Grant, at ako ang punong tagapangasiwa ng itim na merkado.
Sasabihin ko ito ngayon na ang item na aming auction ngayon ay labis na pambihirang. Hindi ito magiging kahabaan upang sabihin na ang pagtingin lamang sa ito ay magpapalawak ng iyong mga patutunguhan. Habang natitiyak kung marami sa inyo ang narinig na tungkol dito, nais kong bigyang diin na mayroon lamang isang uri nito sa planeta. Sa nasabing iyon, kailangan ko bang i-detalye kung gaano kabihira ang kayamanan? Idineklara ng masigasig na ang lalaki na nakasuot ng leather jacket, nang marinig iyon, agad na nagsimulang magpalakpak ang labis na madla para maipakita ang item. Magaling! Ipinakita ko sa inyong lahat, ang kristal na bungo. Ilabas mo ito sa entablado. Iniutos kay Mario habang ang isa sa kanyang mga sakop ay mabilis na nagdala ng isang kahon papunta sa entablado bago ibigay ito sa punong tagapangasiwa. Matapos matanggap ito, maingat na inalis ni Mario ang kahon, at may isang ngisi, pagkatapos ay inilabas niya ang kristal na bungo. Ipinakita ito sa madla habang sumisigaw, narito. Ang aming kamanghamanghang item sa auction ngayon, ang kristal na bungo. Panipi.